nagsasaya nang dahil sa iyo kami maligaya. Umaawit kami, nagagalak tuwing na sa iyong alindog ay nakikisa. The devotion to the Holy Child or to the Santo Niño is the oldest and one of the most popular in the Philippines. The Holy See has granted us special permission to celebrate this feast every third Sunday of January. This feast brings to our attention the mystery of childhood. This means having an open and trusting heart when accepting the Lord's gifts with gratitude, while seeing ourselves as humble stewards who serve the Lord in the least of our brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And and to you, my brothers and sisters, sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my my words, in what I have done, and in in what what I have failed to do. Through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang kainaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtog na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads and let us pray. Almighty God, your only Son, begotten from all ages, humbled himself as a child in Nazareth and became subject to Mary and Joseph. Grant that we may learn from his example to embrace your will in all things, and holding fast to the dignity of all, serve our lowly brothers and sisters with open hands and gentle heart. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. On the first reading,
Isaiah prophesies that through the child who shall be called Prince of Peace, God will grant peace and rejoicing to his people. A reading from the book of the prophet Isaiah. The people who walk in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you as at the harvest, as people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulders, and the rod of their taskmaster you have smashed. As on the day of Midian, for every boot that tramp in battle, every cloak rolled in blood, will be burned as fuel for flames. For a child is born to us, a son is given us. Upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father forever, and Prince of Peace. His dominion is vast and forever peaceful, from David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice, both now and forever. The seal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is King, let the many isles be glad. The Lord is King, let the many isles be glad. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. The Lord is King, let the many isles be glad. The Lord has made his salvation known. In the sight of the nation, he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. The Lord is King, let the many isles be glad. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Break into song, sing praise. The Lord is King, let the many isles be glad. Sing praise to the Lord with the harp and melodious song, with trumpets and the sound of the horn. Sing joyfully before the King, the Lord. The Lord is King, let the many isles be glad. On the second reading, God loves us and made us his adopted children in Christ. Paul reminds us to live up to his dignity by living a holy and blameless life. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens, as he chose us in him before the foundation of the world, to be holy and without blemish before him. In love, he destined us for the adoption to himself through Jesus Christ, in accord with the favor of his will, for the praise of the glory of his grace that he granted us in the Beloved. Therefore, I, to hearing of your faith in the Lord Jesus and of your love for all the holy ones, do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation of resulting in knowledge of him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you know what is the hope that belongs to his call, what are the riches of glory in his inheritance among the holy ones. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
dakila. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, the disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like a child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang kulang laso na ito ay pagpupugay ko personally. Pagpupugay din po namin para sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo. Kasama na rin ang mga nagpapakatinong alagad ng batas. Navy, sundalo, Army, Police. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Minsan daw, ay merong babae na nag-approach sa isang surgeon na nagtanong, "Doc, pwede mo ba akong pagmukhaing bata?" "Oo naman," sabi ng doktor. Sabay pakita ng mga before and after ng mga larawan ng kanyang mga ginawang pasyente na nagmukhang mga bata naman. "Yan, sige, gusto ko yan," sabi ng babae. "Magkano naman?" 200,000. 200,000? Mahal naman, Dok. Mahal naman, may mura. Meron naman, sabi ng doktor. 20 pesos lang. "Yun, gusto ko yan. 30 pesos lang, ha?" Ano pong procedure yan? Dito na naglabas yung surgeon ng isang tiyupon. At sinabi sa babae, "Ayan, sipsipin mo lang. Magmumukhang bata ka na dyan." Marami sa atin ang gustong manatili o magmukhang bata. Kahit na patanda na rin ng patanda. Yung iba gumagas sa panang malaki, mapabanat lamang ang mukha. Mapaayos lamang ang mga peleges, maalagaan lamang ang kutis. Lumago lamang ang buhok. Yung iba nagpapa-stem cell pa. Gagawin ng lahat para manatiling magmukhang bata. Iba nga naiinis na eh. Sa halip na pabata, pataba. Sa palagay ko, wala naman pong masama dito. Kaya lang, dapat natin tanggapin ang katotohanan. Tatanda tayo. Tingnan nyo si... Di ba? Kaya ako sabihin yung pangalan. Tatanda at tatanda tayo. Kaya para sa akin, mas magandang hangarin, hindi magmukhang bata, kundi mag-feeling bata. Yung magandang disposisyon, yung laging masaya, kasi walang ganong pinoproblema, walang inaalala, walang insecurity, walang takot, walang lungkot. O hindi ba, mas nakapagpapabata yan kaysa sa mga mamahaling mga procedures sa katawan na ating nalalaman. Ilang beses nating nasabi bilang mga nakatatanda patungkol sa isang tao, bagay na pinoproblema natin. "Naku, tatanda ako sa iyo. Ang laki ng tinanda ko." Sige nga,
May narinig na ba kayong batang nagsabi niyan? Wala. Kaya dyan tayo dapat matuto bilang mga nakatatanda sa magandang disposisyon ng mga bata. Ano yung disposisyong yan? Isipin po ninyo, pansinin po ninyo. Ang disposisyon ng bata, ganito. Alam niya, tanggap niya, na kailangan niya ng tulong, na hindi niya kayang mag-isa. At kaya nga, nandyan ka, lalong-lalo na bilang magulang niya, upang tumulong sa kanya. Walang bata ang kapag hindi magawang sa'yo, doing my Father's will is the food that sustains me, sabi niya. Magtataka pa ba tayo kung bakit mukhang bata si Jesus? Magtataka pa ba tayo kung bakit nanatili siyang bata? Yung disposition niya, nanatiling bata si Jesus sapagkat siya'y nanatiling anak ng Diyos. O sige, papaano at bakit hindi tayo nananatiling nangangailangan, nagtitiwala, gumagalang sa ating mga magulang? Bakit nasasagot natin sila? Bakit nakapagmamalaki tayo sa kanila? Bakit nakadadiskarte tayo sa buhay nang hindi nila alam? Inaalam nila, ayaw mong paalam. Ayaw mong magsalita. Nagsisikreto ka sa kanila. At bakit nakatatagal ka nang hindi sila nakakausap, nang hindi sila pinupuntahan, nang hindi sila kinukumusta? Bakit nawawala yung pangangailangan mo sa kanya? Bakit sa iba, nag-share ka ng sikreto, hindi na sa kanya? Bakit mas gusto mong kasama yung iba? Bakit? Dahil ba nakakalimutan mong nanay o tatay mo siya? Dahil ba nakakalimutan natin mga magulang natin sila? Hindi! Dahil nakakalimutan natin, tayo'y anak pa rin ng mga magulang natin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, tumulad kayo sa mga bata. Ang pinakadapat nating tularan, kaugnay ng pinag-uusapan, ang kanilang pagpapakumbaba. Sino man ang maging tayo, ano man ang maging meron tayo, saan man tayo marating o makarating, anak pa rin tayo ng Diyos at ng mga magulang natin. Yan ay maliwanag. Hindi yan nakakalimutan ng mga magulang. Ano man ang ating maging edad, ano man ang ating maging titulo, tayo man ang sa kanila na nagsusustento, ang tingin pa rin ng mga magulang natin sa atin, anak. Nothing and no one can change that. But it's not to assert their authority. It's more about our well-being and safety. Hindi nila tinatandaan, anak nila tayo, para lamang i-assert ang kanilang kapangyarihan, kundi upang tayo ay patuloy na protektahan habang sila'y nabubuhay. Ito yung madalas namin misinterpret natin. Naiinis tayo? Kagalit pa tayo? Kasi feeling natin, ginagawa tayong bata ng nanay o tatay natin? Correction. Hindi kanya ginagawang bata. Maliwanag sa nanay at tatay mo, mas malakas ka na kaysa sa kanya. Malaking bulas ka na. May pamilya ka na. May trabaho ka na. May pera ka na. Ikaw na nga itong nagsusustento sa kanila. May pagmamalaki ka na. Kaya maliwanag sa kanila, hindi ka na bata pa. Hindi nila kailanman iisiping bata ka pa, pero hanggat nabubuhay sila, iisipin nilang anak ka pa rin nila. Kahit nga ang magulang, nasa banig na ng karamdaman. Ang hindi niya kayang gawin sa kanyang katawan, sapagkat hindi na niya kaya, gagamitin niya, gagawin niya sa pagdarasal. He will storm heavens with his or her prayers. Ipagdarasal tayo, nandito man siya o nasa langit na, ipagdarasal ka niyang anak niya.
Tandaan natin yan. Hindi dapat mawala ang pangangailangan natin sa pagmamahal at kalinga ng ating mga magulang. Kung tayo magpapakatotoo lang, sige, di ba? Sabihin ng mga magulang, iba kapag nawala ng anak, pero magpakatotoo tayo. Iba rin ang mawalan ng magulang. Minsan nga may nagsabi sa akin, napakatindi ng problema niya. Sinabihan siya ng kanyang asawa, mahal, nandito kami. Umiyak ako, Father. Pero iba yung hagulgul ko nang marinig ko ang tinig ng nanay kong matanda na, anak, naririto ako para sa iyo. Ang interpretasyon ko doon, kayong mag-asawa tol kasi, parang magka-level kayo eh. Pero yung sa nanay mo, iba yun. Kasi anak ka niya. Kailangan mo siya. Ganon din ang dapat na maging disposisyon natin sa Diyos. Kaya nga ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin, tawagin natin siyang Ama. At kaya nga kapag tayo nagdarasal ng Ama namin, pansinin ninyo ang ating itsura. Di ba nakaganyan tayo? Nakataas ang mga kamay natin. E ano bang itsura ng isang bata kapag nagpapakarga, nagpapayakap, nagpapalambing sa kanyang ina, sa kanyang ama? Di ba ganyan? Kaya parang sinasabi natin kapag tayo nagdarasal ng Ama namin, na siya mismo ang nagsabi sa atin, tawagin niyo ako bilang Ama. Ganito ang sabihin ninyo, Ama, kargahin mo ko. Yakapin mo ko. Iparamdam mo sa akin ang pagmamahal. Kailangan ko. At parang sumusuko rin tayo. Na para bang sinasabi natin, suko ako sa iyo, hindi sa problema ko. Hindi ko kaya nang wala ka. Sinisigurado ko po sa inyo, katulad ng sabi ko nung nakaraang linggo, kapag paninindigan natin sa ating buhay, na ako'y anak ng Diyos, ipaparamdam sa atin ang pagkaama ng Diyos. Gusto niya yun. At nasasaktan siya kapag hindi niya na ipaparamdam sa atin. Kapag hindi tayo nagpapakumbaba at humihingi ng tulong. Katulad ng isang ina na hindi mo masabihan ang iyong problema. Katulad ng iyong ama na pinagtataguan mo, pinaglilihiman mo. Katulad ng iyong mga magulang na mas gusto mong makasama ang kabarkada mo kaya sa kanila. Alam niyo, kung napapanood ninyo sa National Geographic, Animal Kingdom dati, ang hayop ha. Hayop, gustong protektahan ang kanyang mga anak. Tao pa ba? Kaya nga naiyak ako nung nakita ko sa social media yung isang eksena, bullfight. Yung sa Spain, alam nyo na yun, di ba? Yung matadero, alam nyo na yun, may hawak ng banderang ganyan. To cut the story short, nadapa siya. Parang nawala ng malay eh. Nandiyan na yung bull. Susuwagin na siya. Mula sa audience, may tumalon. Niyakap siya. At yun ang sinuwag ng toro. Napag-alaman pagkatapos, tatay ng bullfight. Ganon ang ina. Ganon ang ama. Isusugal ang buhay, maprotektahan lamang ang anak niya. Kaya napakasakit para sa magulang ang hindi niya maprotektahan ang anak niya. Bakit? Ayaw humingi ng tulong. Hindi niya alam kung saan nagpupunta. Naglilihim sa kanya. Hindi sumusunod sa kanya. Hindi siya naaalala. Hindi siya ginagalang. Hindi siya nirespeto. So gustuhin man ng isang magulang, protektahan ka. Paano ka mapoprotektahan? Ikaw itong tinuruan niya magsalita, ayaw mo magsalita sa kanya. Ikaw itong tinuruan niya maglakad, lumalayo ka sa kanya. Ikaw itong yakap-yakap niya dati, ngayon ayaw mo nang payakap sa kanya. Isipin ninyo, kung gano'n ang nararamdaman ng magulang, how much more ang nararamdaman ng Diyos? Eh kaya nga siya nagkatawang ng tao at lumiyad sa krus upang sakupin tayo ng pagmamahal niya. Tapos ayaw natin, lalayo tayo. Wag.
Nasasaktan ng ating mga magulang, nasasaktan ng Diyos kapag hindi tayo nagpapakaanak sa Kanya. Hindi dahil, again, gusto niyang i-assert ang authority nila, kundi dahil walang pinakamahalaga sa magulang, lalong-lalo na sa Diyos, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. At maibibigay niya ang kaligtasan ng kanyang anak kapag ang anak ay magpapakaanak. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang kalagayan kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, sama-sama namin ipinagdarasal ang mga magulang, ang mga ina, ang mga ama. Magpakamagulang nawa sila sa mga anak nila. Isipin hindi ang sarili, kundi ang mga anak nila. Mula pa sa sinapupunan hanggang katandaan, huwag nawa silang mapagod. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob ng tiyaga upang umunawa, upang magmahal, upang magpatawad. Sapagkat kung mag-give up sila sa mga anak nila, sinong magtsatsaga sa mga anak nila? Tulungan mo rin na ang mga anak ay magpakaanak. Huwag naman nilang pahirapan ang kanilang mga magulang. Rumispeto nawa, makinig nawa, magpagabay nawa. Tulungan mo po kaming pare-pareho maging anak para sa iyo. Yun ang tinuturing mo sa amin. Ito nawa ang panindigan namin. Panginoon namin, Alleluia! Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Ang magulang mo, ang pinakaunang kakampi mo, pinakauna pa dito, ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari. Walang magulang, matinong magulang ang makatitiis sa kanyang anak. Matiis man ang magulang ang anak, meron ka pang pag-asa. Hindi ka matitiis ng Diyos. Tandaan mo yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty.
From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Brothers and sisters, let us ask our Father in heaven for the blessings he has destined for us through Jesus Christ, his Son, and our Lord. Let us draw to him with the confidence of little children as we say, Eternal Father, listen to the prayer of your children. Eternal Father, listen to the prayer of your children. Inspire our church leaders and government officials to pursue greatness and humility and service to your people, especially to those considered of little account in society. We pray. Eternal Father, listen to the prayer of your children. May our devotion to the Santo Niño be manifested not only by our popular piety, but above all by our trust in God, by our simplicity of life, and our love and concern for the children. We pray. Eternal Father, listen to the prayer of your children. Spare our people from natural calamities, fire, floods, typhoons, and earthquakes. May there be an end to systematic corruption that traps our people in poverty and other social ills. We pray. Eternal Father, listen to the prayer of your children. May the week of prayer for Christian unity help believers to value things that unite them, rather than allow misunderstanding and prejudices to divide them. We pray. Eternal Father, listen to the prayer of your children. May our departed loved ones be cleansed from all offenses and merit for all eternity the joys of your kingdom. We pray. Eternal Father, listen to the prayer of your children. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Eternal Father, listen to the prayer of your children. Heavenly Father, make us accept your Son, the Word made flesh, and grant us the power to become your children through him who is our Lord. Amen. Amen. Offertory. At ating sambahin ang ninyong tila nahihimbing sa kandungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin. Halina at ating sambahin ang ninyong tila nahimbing sa kandungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin. Sa'yo po ng langit, sa'yo rin naman ang lupa. Ang buong daigdig ay ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo ay nagmula. Halina at ating sambahin ang ninyong tila nahihimbing sa kandungan ni Maria.
Mapalad nga ang tao sa iyo sumasamba. Sa pagsamba nila ay inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Halina at ating sambahin ang ninyong tila nahihimbing sa kandungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin. Sa'yo po ng langit, sa'yo rin naman ang lupa. Ang buong daigdig ay ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo ay nagmula. Halina at ating sambahin ang ninyong tila nahihimbing sa kandungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin sa kandungan ni Maria. Doon natin ilagay ating handog at panalangin. Mag-alay tayo ng buhay, lahat sa ating sarili, ating panahon, talino't yaman, ialay sa ninyo, Jesus. Buhay Kristiyano, kay ganda kung nagbibigayan. Buhay sa magana, kay Kristo tayo'y magmahal. Mag-alay tayo ng handog, tanda ng ating pasalamat. Tinapay at alak, tanda ng pag-ibig, ialay sa ninyo, Jesus.
Buhay Kristiyano, kay ganda kung nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Mag-alay tayo ng buhay, lahat sa ating sarili, ating panahon, talino't yaman, ialay sa ninyo, Jesus. Buhay Kristiyano, kay ganda kung nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Buhay Kristiyano, kay ganda kung nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Buhay Kristiyano, kay ganda kung nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. God, our Creator, we offer the gifts of bread and wine to recall the childhood of your only Son, that our offering become the sacrifice of him who brought forgiveness and peace to the world. Grant this through Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord, for on the face of this awful mystery, though invisible in his own divine nature, he has appeared visibly in ours, and begotten before all ages, he has begun to exist in time, so that raising up in himself all that was cast down, he might restore unity to all creation and call straying humanity back to the heavenly kingdom. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, 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 holy holy Lord God God of of hosts. hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray,
by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as to celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us
us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Silang at sala kalooban tumatangis dulot ng sakit at hapis o kay daming katanungan umaling kung saan-saan lubos na nakalimutan pag-ibig mo ang kasagutan.
Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Sa gitna ng kadiliman, ang kamay mo ay iyong tangan. Sa daan ng kaguluhan, tanging ikaw ang takbuhan sa mga kasalanan. Patuloy kong kagalingan sa sandali ng kahinaan. Ikaw poon ang kalakasan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mo muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mo muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga.
Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Loving Father, you have nourished us at the banquet in honor of the child born of the Virgin. We pray that we may advance in wisdom and grow daily in faith and works of love, so that we may find favor in your sight. Grant this through Jesus Christ our Lord. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ang kagandahan mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupat. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo iniisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatiling naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparambing kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Pira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta, sa mga pagbili po ninyo sa ating religious store, sa purang produkto ng Trinity na Crown. Gayon din sa mga nag-aali ng Alcansya at sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections videos sa mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagbibigay ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Marami pong salamat sa inyo sapagkat kayo nagiging dahilan para malaki ang maitulong po natin sa mga nangangailangan. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Matang sa ati sumila ay anak na ibinigay upang magharing
Jesucristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Purihin ka, Jesucristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Purihin ka, Jesucristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Lakpakan natin ang Santo Niño.